Hindi ito ang pinangarap na buhay ng reyna ng syudad na si Clara. Ang kanyang vision board ay simple lang naman. Mamahaling kondo sa BGC, credit card na walang limitasyon, at isang asawang CEO. Ngunit sa isang korap, nalugi ang negosyo ng kanyang pamilya at nabaon sila sa utang. Para maisalba ang lahat, wala siyang choice kundi kumapit sa patalim na mapurol. Dahil sa halip na sa isang mayamang milyonaryo, sa isang simpleng magsasaka siya ikinasal. Si Tomas, gwapo naman ito at makisig, kaso ang masaklap, naging instant mommy si Clara sa anak nitong buhay pa naman ang madrastang ina. Sa gitna ng putikan, lamok at makulit na bata, kailangang matutunan ni Clara ang mabuhay sa baryo kasama ang asawang may pambihirang talento. Masipag mag-araro sa palayan sa umaga at mas masipag ng aararo sa gabi sa ibabaw ng kama. Kakayanin ba ng isang urbanisadang babae ang hamon ng buhay bukid, lalo na kapag bumalik ang ex-wife at ang mga selosa sa taniman para manggulo? O matutuklasan niya na ang patalim na akala niya ay mapurol ay siyang mag-uukit ng kanyang pinakamayamang tadhana? Magandang araw mga kaayasya! May bago na namang obra ang ating story creator na si Boss Rainiel na tiyak na magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso. Kakayanin mo ba kung ang pangarap mong billionaire husband napalitan ng isang promdi na magsasaka at ang mas matindi, naging instant mommy ka kaagad? Pero huwag kayong kukurap dahil ang asawang magsasaka na ito may lihim na alindog na hinding-hindi mo matatanggihan. Humanda ng kiligin, matawa at mag-init ang gabi. Ito ang simula. Hindi ito ang pinangarap niyang buhay. Kung tatanungin mo si Clara noong nasa kolehiyo pa siya sa Maynila, ang kanyang vision board ay simple lang naman pero magastos. Isang high-rise na condo sa BGC, may hawak na mamahaling iced coffee, habang nakasuot ng terno na pang-executive, at isang asawang CEO na may credit card na walang limitasyon. Pangarap niyang gumising na amoy vanilya at mamahaling pabango habang tanaw ang mga nagtataasang gusali ng lungsod. Ngunit iba ang laro ng tadhana. Ang nakasulat yata sa palad niya ay hindi linya ng kayamanan, kundi linya ng patani, sitaw at mani. Nalugi ang negosyo ng kanyang mga magulang dahil sa sunod-sunod na maling desisyon at panloloko ng mga kasosyo. Sa isang korap, nabaon sila sa utang. Ang tanging paraan para maisalba ang kanilang natitirang ari-arian at ang pangalan ng pamilya ay ang tanggapin ng alok ng pamilya ni Tomas. Si Tomas ang lalaking akala niya noong una ay tagapagmana ng malalaking lupain na mga alkantara. Iyon pala ay lupang sakahan na kailangan pa niyang pagpawisan bago may maitanim. Wala kang choice, Clara. Pulong niya sa sarili habang nakatingin sa salamin ng lumang banyo ng simbahan. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida na binili lang sa mall sa murang halaga. Walang engrandeng palamuti, walang mga sikat na florist, at walang mamahaling catering na naghihintay pagkatapos ng seremonya. Kumbaga sa kawikaan, kumapit siya sa patalim dahil sa matinding pangangailangan. Ang kaso, ang nakuha niyang patalim ay mapurol dahil sa halip na sa isang mayamang negosyante o hasyendero na nakasuot na mamahaling tuxedo, sa isang simpleng magsasaka siya ikinasal. Ang pinakamarangyang suot nito ngayon ay ang bagong pasang barong na amoy alkampor pa dahil galing sa baol. Handa ka na ba, Clara? Lumingon siya sa pinagmula ng boses. Nandoon si Tomas, nakatayo sa pintuan ng lumang simbahan ng San Isidro. Kung hitsura lang talaga ang pag-uusapan, walang itatapon kay Tomas. Walang duda roon. Matangkad dito, may malalapat na balikat na tila binuo para sa mga bibigat na pasanin, at ang balat ay kulay kayo maging kaligatan na tila maingat na hinubog at pinakinis ng sikat ng araw. Ang kanyang mukha ay may matigas at gupit na panga, matangos na ilong at makakapal na kilay na kayang-kayang makipagsabayan sa mga modelo o artista sa telebisyon. Gwapo naman ito at makisig. Kaso ang masaklap, ang bulsa nito ay kasing tuyo ng lupa tuwing panahon ng tagtuyot kung ikukumpara sa mga pangarap na nakasanayan ni Clara. Handa naman. Puntong hininga ni Clara. Sinusubukang ayusin ang kanyang belo na patuloy na tinatangay ng hangin galing sa labas. Sana lang may aircon ng sasakyan natin papunta sa asyenda mo, Tomas. Ngumiti si Tomas.
Isang ngiting may kasamang pilyong kislap sa mga mata na nagpalitaw ng maliliit na guhit sa gilid ng kanyang mga mata. Walang aircon ang sasakyan natin, Clara. Malumanay nitong sagot. Pero mas presko at natural ang hangin doon sa tricycle na narentahan ko kay Mang Isko. Doon na pagtanto ni Clara habang pinagmamasdan ng lalaking may magaspang na kamay ngunit may banayad na titig na ang kanyang marangyang pangarap ay opisyal nang nagwakas. Nagsisimula na ang kanyang totoong buhay sa gitna ng bukid. Ang unang gabi sa bahay ni Tomas ay hindi naging madali. At hindi dahil sa mga lamok na tila nagpipista sa makinis at maputing balat ni Clara, kundi dahil sa isang maliit na nilalang na nakatayo sa tapat ng pintuan ng kanilang silid. Hawak ang isang madungis na unan habang masamang nakatingin sa kanya. Sino siya, Papa? Tanong ng batang lalaki na sa tingin ni Clara ay nasa 5 taong gulang pa lang. May uling pa ito sa pisngi at medyo gulo-gulo ang buhok. B-boy, siya ang bago mong mama, Clara. Pagpapakilala ni Tomas habang ibinababa ang 2 malalaking maleta ni Clara sa sahig na gawa sa kawayan. Umingit ang mga sahig sa bawat hakbang nila, bagay na nagpataas ng balahibo ni Clara sa takot na baka bigla silang bumagsak sa silong. Nanlaki ang mga mata ni Clara, ang kanyang kanang kamay ay automatikong napahawak sa kanyang dibdib. Teka, may anak ka, Tomas? Oo, hindi ko nabanggit sa'yo. Bago tayo ikasal? Kamot postisong sagot ni Tomas. Habang ang isang kamay at nahihiyang humahawak sa batok. Nakalimutan ko yata sa dami ng inaasikaso nating papeles at sa paghahanda sa bukid para sa darating na anihan. Nakalimutan mo ang pagkakaroon ng anak? Halos mabilaukan si Clara sa sarili niyang laway. Gusto niyang magwala. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil sa pagod. Ito ang masaklap sa naging desisyon niya. Naging instant mommy siya sa anak nitong buhay pa naman ang ina. Ayon sa mga bulong-bulungan, naririnig niya sa ilang tsismosang kapitbahay habang naglalakad sila papasok sa baryo kanina. Ang tunay na ina ni B-boy ay sumama raw sa isang lalaking taga Maynila na may kotse at pera. Hindi raw kasi nito kinaya ang hirap ng buhay bukid at ang katotohanang walang maipapakain sa kanya kundi pagmamahal at palay. At ngayon, si Clara ang sumalo sa iniwang responsibilidad ng babaeng iyon. Ayoko sa kanya. Mukha siyang mataray at amoy mall. Prangkang sabi ni B-boy, sabay dila kay Clara bago tumakbo pabalik sa maliit na papagsasala. Aba, ikaw na bata ka? Akma sanang magtataas ng boses si Clara at hahabulin ng bata, ngunit mabilis siyang hinarangan ng patipunong katawan ni Tomas. Masyadong malapit ang distansya nila. Amoy araw at pawis si Tomas dahil sa paglipat ng mga gamit, pero may kung anong natural na bango ng lalaki na galing sa sabong panlaba at sariwang hangin na biglang nagpatahimik sa reklamo ni Clara. Napatingin siya sa dibdib ni Tomas na bumababa, tataas sa paghinga. Bakas sa manipis na barong ang forma ng kanyang mga abs. Pagpasensyahan mo na ang anak ko, Clara. Hindi lang siya sanay na may ibang babaeng pumapasok sa bahay na ito simula nung umalis ang nanay niya. Mahinahong sabi ni Tomas. Ang boses nito ay malalim, banayad at may kakaibang autoridad na nagpatahimik sa nag-aalab na galit sa dibdib ni Clara. Pero mabait si B-boy. At saka ako naman ang bahala sa'yo, sa inyong dalawa. Napasandal si Clara sa dingding na kawayan habang pinapanood si Tomas na ayusin ng kulambo sa ibabaw ng kanilang higaan. Walang aircon, may makulit na bata na galit sa kanya at may asawang magsasaka na kahit gwapo ay walang laman ang bulsa. Ito ang kanyang bagong buhay at wala na siyang kawala. Clara, gising na. May kape na sa lamesa. Naalimpungatan si Clara sa marahang tapik sa kanyang balikat. Pikit mata niyang kinapa ang kanyang tabi sa foam na manipis. Ngunit malamig na ang pwesto ni Tomas. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, sumalubong sa kanya ang liwanag ng araw na lumulusot sa mga siwang ng dingding na kawayan. Wala pang 5:00 ng umaga, pero gising na ang buong paligid. Naririnig niya ang tilaok ng mga manok sa labas at ang huni ng mga ibon. Bumangon siya na sumasakit ang buong katawan. Sanay siya sa malambot na kama sa Maynila. Kaya naman ang pagtulog sa banig na nakalatag sa sahig na kawayan ay nag-iwan ng mga pulang marka sa kanyang maputing balat. Nang lumabas siya ng silid, nakita niya si Tomas sa kusina. Nakasuot lang ito ng lumang sando na puti at kupas na pantalon. Habang nag-aayos sa mga kagamitan sa pagsasaka, sa tapat ng maliit na lamesa, nakaupo si B-boy na kumakain ng pandesal na isinasawsaw sa gatas. Oh, gising na pala ang reyna ng syudad. Bulong ni B-boy habang nakangisi, sapat lang para marinig ni Clara. Inirapan lang siya ni Clara at pinalingan si Tomas.
Ang aga mo namang nambubulahaw, Tomas. Masakit pa ang likod ko. Lumapit sa kanya si Tomas. May dalang baso na mainit na kapeng barako. Pasensya na, Clara. Kailangan nating magbago ng oras ng gising dito. Pagka-atake ng init ng araw sa tanghali, mahirap nang kumilos sa bukid. Kaya kailangan, bago sumikat ang araw, nasa palayan na ako. Tinignan ni Clara ang asawa. Baka sa mukha nito ang sigla. Walang bakas ng puyat kahit na hating gabi na silang nakatulog dahil sa pag-aayos ng mga gamit. May bitbit itong karit at nakahanda na rin ang kanyang sombrero. Sasama ka ba sa akin ngayon? Para makita mo ang sineserbisyohan nating lupa. Tanong ni Tomas na may pilyong ngiti. Ako? Sa putikan? No way, Tomas. Baka masira ang balat ko sa init. Maarteng sagot ni Clara sabay higop sa kape. Pero nagulat siya. Masarap ang kape. Matapang, mabango, at may natural na tamis. Sige, maiwan muna kita rito. Pantayin mo si Biboy ha. Huwag mo namang awayin. Bili ni Tomas sabay gulo sa buhok ng anak. Bago ito lumabas ng pinto, lumingin muli ito kay Clara at kumindat. Huwag kang mag-alala, Clara. Masipag ako mag-araro sa umaga para may makain tayo. Kaya magpahinga ka muna riyan. Naiwang tulala si Clara habang pinapanood ang malalapat na balikat ni Tomas na lumalabas ng bakuran. Hila ang isang kalabaw. Mag-araro raw? Bulong ni Clara sa sarili, habang si Biboy naman ay patuloy na nakatingin sa kanya na masama. Tila nag-iisip kung paano papahirapan ang kanyang bagong madrasta. Nang sumapit ang gabi, lamig ng simoy ng hangin mula sa kabukiran ang bumalot sa buong kubo. Pagkatapos ng hapunan na puno ng iringan sa pagitan ni Clara at Biboy, sa wakas ay nakatulog na rin ang bata sa kabilang silid. Dumiretso si Clara sa loob ng kanilang kwarto, pagod na pagod sa maghapong pag-aalaga sa bata at sa pag-angkop sa buhay baryo. Nakahiga na siya sa ilalim ng kulambo na bumukas ang pinto at pumasok si Tomas. Bagong ligo ito, amoy sariwang sabon at basa pa ang buhok. Ang tanging suot niya ay isang kubas na sarong na nakatali sa kanyang baywang. Dahilan para tumambad ang kanyang matipunong dibdib at ang malalalim na linya ng kanyang abs na tila lalong kuminang sa ilalim ng dilaw na liwanag ng gasera. Pagod na pagod ang reyna ko ah. Malambing na bulong ni Tomas habang gumagapang papasok sa loob ng kulambo. Paano namang hindi mapapagod? Ang likot ng anak mo. Kulang na lang sunugin ang kusina. Reklamo ni Clara. Bagaman ang kanyang mga mata hindi mapigil na mapatitig sa papalapit na katawan ng asawa. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Humiga si Tomas sa tabi niya. Sapat ang lapit para maramdaman ni Clara ang init na bumubuga mula sa balat nito. Salamat sa pag-aalaga sa kanya, Clara. Alam kong hindi ito ang buhay na nakasanayan mo pero gagawin ko ang lahat para hindi ka magsisi na ako ang pinakasalan mo. Bago pa man makasagot si Clara, naramdaman na niya ang magaspang ngunit banayad na kamay ni Tomas na humawak sa kanyang panga. Iniharap siya nito sa kanya. At sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Clara ang naglalagablab na pagnanasa sa mga mata ng asawa. Tomas, singhap ni Clara na magsimulang dumampi ang mga labi ni Tomas sa kanyang leeg. Ang bawat halik nito ay mabigat, marahad, ngunit may kasamang matinding pangako. Sabi ko sa iyo kaninang umaga, di ba? Bulong ni Tomas. Ang boses ay gumagaralgal sa lalim habang ang kanyang kamay ay nagsisimula na maglakbay sa korba ng baywang ni Clara. Kung masipag ako mag-araro sa palayan sa umaga, mas masipag ako kapag gabi na at ikaw na ang ibabaw ng kama ko. Nawala ang lahat ng reklamo ni Clara. Ang patalim na akala niya ay mapurol ay may pambihirang talas pala pagdating sa silid tulugan. Sa bawat galaw ni Tomas, sa bawat higpit ng yakap nito, naramdaman ni Clara ang bagsik at lakas ng isang lalaking sanay sa mabigat na trabaho. Isang lakas na ngayon ay buong-buo nitong iniaalay sa kanya. Ang gabi ay napuno na may hinang revolusyon ng kama, pigil na mga daing at isang uri ng init na hinding-hindi kayang pantayan ng kahit anong aircon sa Maynila. Kinabukasan, nagising si Clara na may ngiti sa mga labi at kakaibang sigla sa kanyang katawan, kahit medyo may kaunting sakit sa mga hita dahil sa matinding araruhan kagabi. Hindi niya mapilang mapatitig sa kisame habang inaalala ang mga bulong at haplos ni Tomas. Mukhang unti-unti nang lumalambot ang puso niya at ang kanyang katawan sa buhay bukas. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag bago pa man matapos ang tanghalian. Habang nagwawali si Clara sa bakuran, isang bagay na napilitan niyang pag-aralan. Isang tricycle ang huminto sa tapat ng kanilang bakod. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang bestida, makapalang kolorete sa muka, at may bitbit mamahaling bag na halatang peke naman kung tititigan ng malapitan. Papa! Biglang sigaw ni Biboy mula sa loob ng bahay sabay takbo palabas. Ngunit sa halip na kay Tomas,
Patakbong lumapit ang bata sa babae. Mama, nabitawan ni Clara ang hawak na tingting. Ang ex-wife, ang totoong ina ni B-Boy na balita sa buong baryo na sumama sa mayaman sa Maynila, si Evelyn. Aba, sino itong katulong na nakuha mo, Tomas? Maanghang na bungad ni Evelyn habang nakatingin mula ulo hanggang paa kay Clara, na nooy nakapustod ang buhok at may kaunting uling sa pisngi. Narinig ni Tomas ang ingay, kaya mabilis itong lumabas mula sa likod bahay. May hawak pang tansi at pako. Na makita si Evelyn, biglang tumigas ang anyo ng mukha nito. Ang banayad at mapagmahal na Tomas kagabi ay napalitan ng isang lalaking may malamig at matalim na titig. Anong ginagawa mo rito, Evelyn? At huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Clara. Asawa ko siya, mariing sabi ni Tomas. Sabay hila kay Clara para itabi sa kanyang likuran. Ang protektibong galaw na iyon ay nagpadala ng kakaibang kiliti sa dibdib ni Clara. Asawa? Nagpakasal ka agad pagkaalis ko? Tumawa na maarte si Evelyn. Sana naman binalaan mo siya na wala siyang mapapala sa'yo, kundi putik at hirap. Anyway, hindi ako naparito para makipagchismisan. Nandito ako para kay B-Boy. At saka, baka naman may naitabi ka dyan sa mga naani mo. Kailangan ko lang ng kaunting paggastos sa Maynila. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Pagkatapos iwanan ng anak at ang asawa dahil sa kahirapan, babalik ito para humingi ng pera at manggulo. Wala kang makukuhang pera rito, Evelyn. At lalong hindi mo makukuha si B-Boy. Malamig na sagot ni Tomas. Habang ang kanyang mga kamao ay unti-unti na nagpipigil. Humarap si Evelyn kay Clara. May mapang-asara ng ngiti. Tingnan natin. Kung makatagal ka sa lalaking yan, girl. Gwapo lang yan pero walang pera. Dito na nag-init ang dugo ni Clara. Maaaring ayaw niya sa buhay bukid noong una. Pero walang sino mang pwedeng umapak sa lalaking nagmamay-ari na ng kanyang gabi. Hoy, babaeng amoy alkampor na galing Maynila? Humakbang pasulong si Clara. Pamaywang na hinarap si Evelyn na wala ang pagiging maarte niya. Lumabas sa pagiging palaban ng isang tubong tondo na nakatapos lang sa pribadong eskwelahan. Maaaring, bago pa lang ako sa putika na ito, pero mas mabilis ko natututunang hawakan. Ang hawakan ng araro. Kaysa sa'yo na mukhang nakalimutan na kung paano maghugas ng sariling plato. Kung pumunta ka rito para mamalimos, maling bahay ang tinapakan mo. Dahil ang perang pinagpapaguran ni Tomas sa umaga, ako ang may hawak sa gabi. Natigilan si Evelyn. Hindi niya inaasahan na ang akala niyang lampang pinalit sa kanya ay may matalas na dila. Inis nitong hinila ang kanyang bag. Binalingan si Tomas at nagmarcha pabalik sa tricycle. Babalik ako, Tomas, at kukunin ko si B-Boy. Napakalis ang tricycle. Katahimikan ang bumalot sa bakuran. Lumingon si Clara kay Tomas. Nakataas pa rin ang isa niyang kilay. Pero nagulat siya na makita nakatitig sa kanya si Tomas na may malawak at tila humahangang ngiti. Bakit mo ko tinatawanan? Asik ni Clara. Bagaman namumula ang kanyang mga pisngi. Wala naman. Lumapit si Tomas. Hinawakan ang kamay niya at pinisil ito. Ngayon ko lang nakita na marunong ka palang rumesbak. Akala ko puro ka lang reklamo sa lamok. Ipinagtanggol lang kita dahil asawa kita. Ayaw kong inaapi ka ng retokadang yun. Pagmamalaki niya. Ngunit ang tapang ni Clara ay mabilis na subukan ng hapon ding iyon. Napilitan siya maghatid ng tanghalian kay Tomas sa malawak na palayan. Dahil sumaba ang pakiramdam ni B-Boy at hindi makalabas. Nagsuot si Clara ng malaking sombrerong buri at naglakad sa pilapil. Maingat na huwag madulas sa putikan. Nang matanaw niya ang asawa, hindi lang si Tomas ang nakita niya. May kasama itong isang dalaga na taga-baryo, si Luningning, ang anak na may-ari ng karatig bukid. Si Luningning ay nakasuot na maikling shorts, basang-basa ng pawis sa manipis na damit, at kung nakadikit kay Tomas habang nag-aabot ng tubigan, ay kulang na lang ay sumabit sa leeg nito. Salamat dito, Luningning. Maririnig ang boses ni Tomas mula sa malayo. Walang anuman, Kuya Tomas. Alam mo naman kahit anong oras, handa akong magsilbi sa'yo. Malanding sagot ni Luningning sabay haplos sa braso ni Tomas na puno ng putik. Naningkit ang mga mata ni Clara. Ang dibdib niya ay biglang nag-aalab sa matinding init na hindi galing sa sikat ng araw. Selos. Isang malaking dambuhalang selos ang sumakot sa kanyang sistema. Mabilis siya naglakad. Muntik nang madulas sa pilapil, ngunit pinanindigan ng bawat hakbang. Tomas, malakas na tawag ni Clara. Nang lumingon ng dalawa, nag-iba ang mukha ni Luningning habang sa Tomas naman ay biglang natataranta na parang batang nahuling nanggugupit ng candy. Dito napagtanto ni Clara, hindi lang niya basta tinitiis ang buhay na ito, nagsisimula na niyang ariin ang magsasakang ito, sa umaga man o sa gabi. Oh,
Clara, nandyan ka pala. Tila na uutal na bati ni Tomas habang mabilis na lumalayo na kaunti kay Luningning. Oo, nandito ako. May dala akong tanghalian para sa asawa ko. Baka kasi nauuhaw o nagugutom sa iba pang bagay. Makahulog ang sabi ni Clara habang nakatitig ng matalim kay Luningning. Si Luningning naman ay umirap ng bahagya. Binalingan si Tomas na may pilit ng ngiti. Sige Kuya Tomas, una na ako. Balitaan mo nilang ako kung kailangan mo pa ng tulong sa pag-aani. Nang makaalis ang babae, hinarap ni Clara si Tomas sa may salubong na kilay. Ngunit bago pa man sila makapagtalo tungkol sa selos, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang kaninang matinding sikat ng araw ay mabilis na napalitan ng makapal at madidilim na ulap. Ang seryosong mukha ni Tomas ay lalong seryoso habang nakatingin sa kalangitan. Clara, kailangan natin bilisan ng pag-uwi, may bagyong darating. Seryosong saad ni Tomas. Ang balita sa radyo kanina, pababa raw ang direksyon ng bagyo rito sa atin. Kailangan ko maihanda ang mga pananim at ang kubo. Hindi nagtagal, bumuhos ang napakalakas na ulan na may kasamang humahagupit na hangin. Pagdating nila sa kubo, agad nilang inasikaso si Biboy. Ang bubong na gawa sa nipa ay nagsimula ng pasukin ng tubig sa ilang bahagi. At ang dingding na kawayan ay umuuga sa bawat hampas ng hangin. Tomas, natatakot ako. Sigaw nila habang nakayakap sa binti ng kanyang ama. Sa gitna ng takot ng bata, nagulat si Tomas nang biglang kumilos si Clara. Kumuha ito ng mga palanggana at timba para saluhin ang mga tulo ng ulan sa kisame. Habang ang isang kamay ay pilit na pinapakalma si Biboy. Huwag ka matakot, Biboy. Nandito si Mama Clara. Hindi tayo papabayaan ng papa mo. Malakas na sabi ni Clara upang marinig sa gitna ng ingay ng bagyo. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag ni Clara ang sarili niya bilang mama sa harap ng bata. Nagkatinginan sila ni Tomas at sa kabila ng lamig ng bagyo, may mainit na sulyap ng pasasalamat ang ipinadala ng asawa sa kanya. Magdamag na binantayan ni Tomas ang structural na lakas ng kubo. Habang si Clara naman ay nananatili sa tabi ni Biboy hanggang sa makatulog ito. Sa bawat kidlat at kulog, doon napagtanto ni Clara na ang buhay sa bukid ay hindi lang tungkol sa kakulangan sa karangyaan. Ito ay tungkol sa pakikipaglaban sa kalikasan para sa pamilya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang pamilya na talaga sila. Nang sumunod na umaga, humupa rin ng bagyo na nag-iwan ng malamig na simoy ng hangin at basang paligid. Maagang lumabas si Tomas para tingnan ng pinsala sa palayan, habang si Clara naman ay naiwan sa kusina para maghanda ng almusal. Habang nagluluto ng sinangag, naramdaman ni Clara ang dalawang maliliit na kamay na yumakap sa kanyang binti mula sa likod. Nang lumingon siya, nakita niya si Biboy na nakatingala sa kanya. Wala na ang dating mataray na tingin sa mga mata nito. Mama Clara, salamat po kagabi ha. Hindi po ako natakot nang nandoon kayo. Mahiyain na pabulong na sabi ng bata. Lumuhod si Clara para pantayan ng bata. May banayad ng ngiti sa kanyang mga labi. Pinunasan niya ang uling sa pisngi nito. Walang anuman, Biboy. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nandito lang si Mama. Sa unang pagkakataon, pusang yumakap ang bata sa kanyang leeg. Bagay na nagpabasa sa mga mata ni Clara. Ang pusong matigas ng reyna ng lungsod ay tuluyan ng natunaw ng 1 taong gulang na bata sa bukid. Maya-maya pa ay bumalik na si Tomas mula sa bukid. Basang-basa ito ng pawis at may mga bakas ng putik sa binti. Ngunit may malawak ng ngiti sa kanyang muka. Swerte natin, Clara. Hindi masyadong nasalanta ang pananim. Kaunting ayos lang sa mga pilapil. Ligtas ang anihan natin sa susunod na buwan. Masayang balita nito bago umupo sa tabi ng mesa. Na matapos kumain si Biboy at lumabas para maglaro sa silong, naiwan ang mag-asawa sa kusina. Kumuha si Clara ng basang tuwalya at lumapit kay Tomas para talungan ito magpunas ng putik sa likod. Habang hinahaplos niya malalapad at matitigas na kalamnan ng asawa, naramdaman niya mabilis na pag-init ng atmosfera sa loob ng maliit na kusina. Alam mo, Tomas, bulong ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumaba mula sa balikat patungo sa dibdib ng lalaki. Hinuli ni Tomas ang kamay ni Clara. Hinarap siya nito at pinaupo sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga titig ay tila naninigas na uling sa tindi ng emosyon. Ngayon, anong tingin mo sa magsasakang ito? Tingin ko? Isinabit ni Clara ang kanyang mga braso sa leeg ni Tomas habang marahang idinidikit ang kanyang dibdib sa matipunong katawan nito. Mas mayaman ka pa sa sinumang milyonaryong nakilala ko sa Maynila at ang alindog mo, Tomas, ay mas mapanganib pa sa kahit anong bagyo.
Isang pilyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tomas bago siya sinakop ang mga labi ni Clara ng isang marubdob at nag-aalab na halik. Hindi na nila hinintay ang gabi. Sa gitna ng maliwanag na umaga, muling napatunayan ni Clara kung gaano kasipag at katindi ang kamandag ng kanyang asawang magsasaka kapag nagsimula na itong mag-araro sa ibabaw ng kanilang higaan. Ang kapayapaang tinatamasa ni Clara sa piling ni na Tomas at Biboy ay mabilis na nabasag makalipas ang isang linggo. Isang marangyang itim na sasakyan ang pumasok sa kanilang baryo at huminto mismo sa tapat ng kanilang bakuran. Mula rito ay bumaba si Evelyn, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaking mukhang mayaman na may bitbit na mga papel at dalawang lalaking nakabarong na mukhang mga bodyguard. Tomas! Clara! Lumabas kayo riyan! Sigaw ni Evelyn mula sa gate. Mabilis na lumabas si Clara mula sa kusina. Hawak ang sandok na may bahid, panang-sarsa ng niluluto niyang tanghalian. Sumunod naman si Tomas na kakauwi lang mula sa pag-aayos ng patubig sa palayan. Si Biboy naman ay automatikong nagtago sa likod ni Clara, mahigpit na humawak sa laylayan ng kanyang palda. Ano na naman kailangan mo, Evelyn? Sabi ko sa iyo wala kang makukuha ang pera rito. Mariing bungad ni Tomas, habang ang kanyang mga balikat ay tila handa ng makipagbakbakan. Hindi pera ang sadya kong dito ngayon, Tomas. Takangising sagot ni Evelyn sabay turo sa lalaki may hawak na papel. Ito ang abogado ko. Nandito ako para kunin ng tuluyan si Biboy. May pirmahan na kami ng kasosyo ko sa Maynila. Dadalhin ko ang anak ko sa abroad at may sapat akong pera at kapangyarihan para patunayan sa korte na wala kayong kakayahang palakihin siya sa ganitong uri ng pamumuhay. Ano? Halos magpanting antay nga ni Clara sa narinig. Humarap ang abogado kay Tomas at naglahad ng dokumento. Mr. Alcantara, ito ang demand letter para sa custody ng bata. Kung hindi niya ibibigay si Biboy ng mapayapa, mapipilitan kaming idaan ito sa legal na proseso at sa kalagayan ng inyong kabuhayan. Alam nating lahat kung sino ang may bentahe sa kasong ito. Nanginig ang mga kamay ni Tomas habang tinitingnan ang papel. Bakas sa kanyang mga mata ang takot na baka tuluyan na maagaw sa kanya ang nag-iisang anak dahil lang sa kakapusan sa pera. Ngunit bago pa man makapagsalita si Tomas, humakbang pasulong si Clara. Kinuha na ang dokumento mula sa kamay ng abogado. Tinignan nito na mabilis at pagkatapos ay marahas na pinunit-punit sa harap ng kanilang mga muka. Hoy, Evelyn, at ikaw na abogadong mukhang pera? Deklara ni Clara. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bakuran. Akala mo ba matatakot mo ako sa piraso ng papel na yan? Baka nakakalimutan mo kung sino ang pamilya ko sa Maynila bago kami nalugi. Alam ko ang pasikot-sikot ng batas at mas lalong alam ko kung paano sunugin ang pangalan ng isang abogadong tumatanggap ng suhol para sa pekeng kustodiya. Humakbang pa si Clara papalapit kay Evelyn. Tinitigan nito ng mata sa mata na walang kasing talas. Iniwan mo ang batang ito noong walang-wala kayo. Ngayong may bago na siyang ina na nag-aalaga, nagpapakain at nagmamahal sa kanya, babalik ka para gawin siyang accessory sa marangyang buhay mo sa abroad? Subukan mong hawakan ng anak ko, Evelyn. Hindi lang patalim na mapuro ng isasaksak ko sa mukha mo, kundi ang buong araro ng asawa ko. Napaatras si Evelyn sa tindi ng aura ni Clara. Ang pagiging palaban ng isang reyna ng lungsod na natuto ng mamuhay sa bukid ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang banta ng abogado. Sa likod niya, napangiti si Tomas habang si Biboy naman ay sumigaw ng, "Galing mo, Mama Clara!" Namuti ang mukha ni Evelyn sa tindi ng resback ni Clara. Tumingin siya sa kanyang abogado na nooy napalunok na rin dahil sa nabanggit na koneksyon ng pamilya ni Clara sa Maynila. Alam ng abogado na kapag totoong pamilya may pangalan na nakabangga nila, hindi uubra ang kanilang pananakot. Magkikita pa rin tayo sa korte. Pagmamatigas sa sigaw ni Evelyn habang paatras na sumasakay sa kanyang itim na sasakyan. Let's go. Nang humarurot paalis ang kotse, doon na nakahinga ng malalim si Clara. Nabitawan niya ang sandok at napahawak sa kanyang baywang. Ngunit bago pa siya makapagsalita, binuhat na siya ni Tomas at pinaikot-ikot sa tawa. Sabi ko na nga ba may asawa akong leyon. Tawang-tawa si Tomas habang dahan-dahang ibinababa si Clara. Ang mga mata nito ay punong-puno ng paghanga at nag-uumapaw na pagmamahal. Mama Clara, ang tapang mo po. Patakbong lumapit si Bibo at yumakap sa kanyang binti. Simula sa araw na iyon, tuluyan na nagbago ang pananaw ni Clara. Hindi na niya hinangad ang aircon ng BGC o ang mamahaling iced coffee na amoy vanilya. Mas gusto na niya ang amoy ng sinangag sa umaga. Ang tawanan nila ni Biboy habang tinuturuan niya ito magbasa at ang mainit na yakap ng kanyang asawa pagdating ng gabi.
Natutunan na rin niyang makisalamuha sa mga kapitbahay. Isang hapon, nakita niya si Luningning na naglalakad malapit sa kanilang bakod. Sa halip na magtago, hinarap siya ni Clara na may dalang isang mangkok ng ulam. Luningning, tawag niya, masarap ang luto kong kaldereta ngayon, tikman mo. At saka, huwag ka na mag-alala sa pagdadala ng tubig kay Tomas sa bukid. Ako na ang gagawa nun araw-araw. Asawa niya ako, di ba? Nahihiyang tumango si Luningning at pabilis na nagpaalam. Doon napatunayan ng buong baryo na si Clara na ang bagong reyna ng bukid palaban. Mapagmahal at hindi uurong sa kahit anong hamon. Gabi-gabi, sa tuwing matatapos ang kanilang marubdob na pag-aararo sa kama, laging ibinubulong ni Tomas sa kanyang tainga kung gaano siya kaswerte. At sa bawat pagkakataon, alam ni Clara na tama ang kanyang naging desisyon na kumapit sa patalim dahil ang patalim na akala niya noong unay mapurol ay siyang nag-uukit ng kanyang pinakamasayang tadhana. Dumating ang panahon ng anihan. Ang buong palayan ay nagkulay ginto sa ilalim ng sikat ng araw. Hudiyat na ang lahat ng pagod, puyat at patak ng pawis ni na Tomas ay magbubunga na ng kasaganaan. Ito ang pinakaabalang panahon sa buong baryo, ngunit ito rin ang pinakamasaya. Para kay Clara, wala na ang dating reyna ng lungsod na takot sa init at putik. Suot ang kanyang t-shirt na pambukid at isang malaking buri na sombrero. Masigla siyang tumutulong sa paghahanda ng pagkain para sa mga magsasakang nakikisaka sa kanilang lupa. Isang tradisyon ng bayanihan na tinatawag nilang batarisan. O Clara, dahan-dahan naman sa pagbubuhat ng malaking kaldero, baka mabinat ka. Bati ni Aling Marta, ang matandang kapitbahay na dati ay chismosa, pero ngayon ay bilib na sa kanya. Naku, Aling Marta, kayang-kaya ko po. Sanay na po ako sa mabibigat na trabaho at sa matitigas na utos ni Tomas. Pilyong sagot ni Clara nang ikinatawa ng mga matatandang babae sa kubong lutuan. Nang sumapit ang tanghalian, tinala ni Clara ang mga pagkain sa gitna ng bukid kung saan nakalatag ang mga dahon ng saging sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga. Isang tradisyonal na boodle fight ang naganap. Doon niya nakita si Tomas. Nakayapak, pawisan, ang balat ay tila kumikinang sa ilalim ng araw habang masaya nakikipagkwentuhan sa mga kasama. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na lumapit si Tomas sa kanya. Kumuha ito ng isang pirasong pritong tilapia at personal na isinubo kay Clara gamit ang kanyang kamay. Salamat sa masarap na luto mo, aking reyna. Pulong ni Tomas, sapat lang para mapangiti ang mga kasamahan nila sa bukid. Dahil sa iyo, lalong ginalihan ng mga kasama ang paggagapas. Ngunit ang tunay na mainit na pagsasalo ay naganap nang sumapit ang gabi. Tapos na ang ingay ng anihan at mahimbing na rin natutulog si Biboy sa kanyang silid. Sa loob ng kanilang kwarto, binibilang ni Tomas ang unang kita mula sa benta ng mga palay. Clara, tignan mo ito. Masayang pakita ni Tomas sa mga bundle ng pera. Sapat na ito para sa pag-aaral ni Biboy at may maitatabi pa tayo para sa mga pangarap mo. Gusto mo ba ng bagong appliances o gusto mong magbakasyon tayo sa Maynila? Lumapit si Clara. Dahan-dahang umupo sa kandungan ni Tomas at kinuha ang pera para ilapag sa lamesa. Hinawakan niya ang panganang asawa. Tinitigan nito na may malalim na pagsuyo. Tomas, hindi ko na kailangan ng appliances o ng Maynila. Ang kailangan ko, isinabit niya ang kanyang mga braso sa matipunong leeg nito. Ay ang masipag kong magsasaka na mag-araro ulit sa akin ngayong gabi. Isang mabilis at marubdob na halikang isinagot ni Tomas. Sa gabing iyon, sa ibabaw ng kanilang kama, ang kanilang pagsasalo ay naging mas masidhi, mas matamis at puno ng pasasalamat. Ang bawat haplos at bawat daing ay pagdiriwang ng kanilang tagumpay, hindi lang sa palayan, kundi sa pag-ibig na tuluyan na nag-ugat sa kanilang mga puso. Isang taon na mabilis na lumipas mula noong matinding anihan at ang tangkang pangingialam ni Evelyn, hindi na muling bumalik ang ex-wife ni Tomas. Lalo pat napatunayan ng korte sa tulong ng mga legal na payo mula sa pamilya ni Clara na nasa pinakamabuting kamay si Biboy. Ang abogado ni Evelyn ay tuluyan ding napaatras na malamang seryoso si Clara sa kanyang mga banta. Isang maagang umaga, nakatayo si Clara sa beranda ng kanilang mas pinalaki at mas matibay na bahay kubo. Hindi nagawang purong kawayan ng sahig. May semento na ang ibaba at may magandang balkonahe na tanaw ang buong gintong palayan. Hawak niya isang baso na mainit na gatas habang nilalanghap ang sariwang hangin na may amoy ng basang lupa at sumisikat na araw. Mama, tingnan mo pa ang drawing ko. Patakbong lumapit si Biboy na ngayon ay 6 na taong gulang na at mukhang malusog at masayahin. Inilahad ng bata ang isang pirasong papel. Doon ay may drawing ng 4 na tao sa tabi ng isang kalabaw at isang traktor. May isang malaking lalaki, isang magandang babae, at si Biboy, at isang maliit na sanggol na nasa loob ng tiyan ng babae.
Napangiti si Clara at hinaplos ang ulo ng bata. Ang ganda naman nito, Biboy. Saktong-sakto ang drawing mo. Kasabay nito ang pag-akyat ni Tomas sa hagdan ng beranda. Galing ito sa maagang pag-inspeksyon sa kanilang bagong biling hand tractor. Isang patunay na ang kanilang kabuhayan ay tuluyan ng umunlad dahil sa sipag ni Tomas sa umaga at sa talino ni Clara sa paghawak ng kanilang pananalapi. Lumapit si Tomas mula sa likod ni Clara. Ipinulupot ang kanyang matitigas at makisig na mga braso sa baywang ng asawa at dahan-dahang ipinatong ang kanyang malalaking kamay sa medyo umuusbong at bilugan siya ni Clara. 3 buwan na itong buntis sa kanilang unang anak. Kamusta mag-ina ko? Malambing na bulong ni Tomas, sabay halik sa gilid ng leeg ni Clara na nagpataas ang balahibo nito. Mabuti naman, ang lagay namin ng Reyna o hari ng bukid na nasa loob ng tiyan ko. Nakangiting sagot ni Clara habang isinasandal ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ng asawa. Pero medyo nagugutom na ako, gusto ko lang sinangag na maraming bawang. Masusunod aking Reyna. Tawa ni Tomas. Tinignan niya ang malawak na lupain na kanilang pagmamay-ari bago muling ibinalik ang tingin sa mukha ni Clara. Salamat, Clara. Salamat dahil hindi mo binitawan ng patalim na akala mo noong unay mapurol. Humarap si Clara kay Tomas. Pinalupot ang kanyang mga kamay sa leeg nito at tinitigan ang gwapo at makisig na mukha ng lalaking nagpabago sa kanyang mundo. Hindi ito ang pinangarap kong buhay noong una, Tomas. Bulong ni Clara na may kasamang matamis ng ngiti. Pero ito ang buhay na hindi ko ipagpapalit sa kahit anong yaman sa Maynila o sa buong mundo. Dahil ang tunay na yaman ay wala sa credit card o kondo, kundi nasa piling na masipag kong magsasaka na walang kapaguran sa umaga at mas lalong walang kapaguran sa gabi. Isang matamis at mariin at punong-puno ng pangakong halik ang pinagsaluhan ng mag-asawa sa ilalim ng unang sikat ng araw, habang si Biboy naman ay masayang tumatakbo sa bakuran. Ang patalim na mapurol ay tuluyan ng nag-ukit ng isang perpektong bukas para sa kanilang pamilya sa gitna ng palayan. 2 taon matapos isilang ang kanilang bunsong anak na si Baby Tala. Mas lalong naging masigla at maingay ang buhay sa loob ng mas pinalaking bahay ni na Tomas at Clara. Ang dating simpleng kubo ay isa na ngayong modernong bahay kubo na may sementadong unang palapag, ngunit pinanatili ang preskong disenyo ng kawayan at nipa sa itaas. Isang maagang Sabado, nagising si Clara na wala si Tomas sa kanyang tabi, ngunit sa halip na magtaka, napangiti na lang siya na marinig ang pamilyar na ingay mula sa malawak na bakuran. Nang sumungaw siya sa bintana, nakita niya si Tomas na abalang-abala sa pagpupunas ng isang brand new, kulay pulang 4-wheel drive na malaking traktor. Ito ang pinakabagong investment ng kanilang lumalagong negosyo sa bigasan. Sa ibabaw ng gulong, nakaupo si Biboy na pilit ginagaya ang tunog ng makina, habang si Bibi Tala naman ay buong ngiting nakakapit sa binti ng kanyang ama. Tawa ng tawa sa tuwing bumubusina si Tomas. Aba, mukhang mas maaga pang nagising ang bagong Reyna ng bakuran kaysa sa akin na. Natatawang bati ni Clara habang pababa ng hagdan. Bitbit ang isang tray na mainit na kapeng barako at gatas para sa mga bata. Lumingon si Tomas. Basang-basa ng pawis ang suot nitong sando, dahilan para bumakat ang matitigas nitong abs at tip-tip na tila lalong kumikisig habang lumilipas ang mga taon. Magandang umaga aking Reyna. Sinasanay ko lang itong bagong alaga natin. Sa laki nito, mas mabilis na pag-aararo natin sa bagong sakahan sa kabilang baryo. Ibinaba ni Clara ang tray sa lamesang kawayan at lumapit sa asawa. Kumuha siya ng bimpo at marahang pinunasan ng pawis mula sa likod ni Tomas. Masyado ka namang masipag. Umaga pa lang. Hinagad ang inaasikaso mo. Baka mapagod ka niyan. Hinarap siya ni Tomas. Isang pilyong ngiti ang sumilay sa mga labi nito, habang mabilis na ipinulupot ang matipunong braso sa baywang ni Clara, sapat para maidikit ang kanilang mga katawan. Alam mo naman na kahit maghapon ako mag-araro rito sa bukid gamit ang bagong traktor na ito, hindi ako mapapagod pagdating ng gabi sa ibabaw ng kama natin. Tomas, ang mga bata nakatingin. Pinalo ni Clara ang balikat ng asawa habang namumula mga pisngi. Pero hindi niya napigilang mapangiti. Papa, Mama, sakay po kami sa traktor. Sigaw ni B-Boy na agad namang sinundan ng pag-iyak ng sanggol na humihingi ng atensyon. O sige na, ibaba mo muna ang mga bata at mag-almusal na tayo. Utos ni Clara na sinunod naman agad ang masunuring magsasaka. Nang sumapit ang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pagdiriwang ng buong baryo para sa kanilang bagong kagamitan, sa wakas ay tumahimik na rin ang bahay. Mahibing na natutulog sina Biboy at Bibi Tala sa kanilang sariling silid. Pumasok si Tomas sa kanilang kwarto. Amoy pabango at sariwang paligo. Nakahiga na si Clara sa ilalim ng kulambo. Suot ang isang manipis na duster na regalo pa ng kanyang kaibigan mula sa Maynila. Pagod ang magsasaka ko?
Malambing na tanong ni Clara habang umuupo sa kama. Kumapang si Tomas papasok sa kulambo. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa pagnanasa matagal ng pamilyar kay Clara, ngunit laging nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Sabi ko sa iyo kaninang umaga, di ba? Iba ang lakas ng takto sa umaga, pero iba ang talas ng patalim kapag gabi na. Hindi na hinayaan ni Tomas na makasagot si Clara. Sinakop niya ang mga labi ng asawa ng isang marubdob, malalim at naglalagablab na halik na nagpatahimik sa buong silid. Ang gabi ay muling napuno ng mararahang ugong ng kama, pamilyar na init at pagmamahala na mas tumitindi pa sa bawat araw na lumilipas. Sa gitna ng kadiliman ng gabi sa bukid, alam ni Clara na nakuha niya ang pinakamagandang tadhana. Isang buhay na puno ng yaman, hindi sa pera, kundi sa pag-ibig ng kanyang masipag na asawa. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Tomas at Clara. Napatunayan natin na ang tunay na yaman ay wala sa rangyan ng lungsod, kundi nasa init ng pagmamahal ng isang pamilya at syempre sa sipag ng isang asawang walang kapaguran sa umaga man o sa gabi. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga solid listeners na walang sawang nakatutok dito sa Ayesha TV. Isang napakalaking pasasalamat din sa ating napakahusay na story creator, si Boss Rainiel, sa paghahatid ng napakagandang obrang ito na nagpatawa, nagpaiyak at nagpainit sa ating mga puso. At syempre, isang espesyal na pagpupugay at mahigpit na yaka para sa ating mga bayaning OFW na nakikinig mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Alam namin ang hirap, lungkot at pangungulila nyo sa pamilya habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sana po, sa pamamagitan ng kwentong ito, ay kahit paano ay nahihatid namin sa inyo ang amoy ng probinsya, ang tamis ng pag-ibig na Pilipino at ang saya ng tahanan. Saludo po ang Ayesha TV sa inyong sakripisyo. Huwag niyo pong kalimutang i-like, mag-comment ng inyong mga paboritong eksena at i-share ang ating video. Mag-subscribe na rin po kayo para hindi niyo ma-miss ang mga susunod nating kwento. Muli, ako po ang inyong narrator, Miss Angge. Hanggang sa muling anihan ng pag-ibig dito lang sa Ayesha TV. God bless po sa ating lahat at paalam.